Sa mga gustong ah, sumubok mag-work dito sa Saudi, lalo na sa mga first timer yung wala pang idea kung gusto niyo ba talaga sa Saudi, Middle East. Meron kasing ano, yung iba gusto nila Dubai or Saudi. Dalawa to sa mga pinagpipilian ng karamihan ng mga Pilipino kung Dubai ba or Saudi, kasi nga ito yung isa sa mga lugar na mabilis kang makaalis. Hindi mo kailangan ng maglabas ng malaking pera. Makakalabas ka talaga, makakalis ka, makakapunta ka ng Saudi or Dubai. Pero sa nababalitaan ko kasi ngayon, sa Dubai kasi, dati maganda daw talaga sa Dubai mag-work kasi nga sa Dubai, open country. At di ko pa naman talaga na-try. Tsaka hindi ko pa talaga na-try mag-Dubai. Okay? Open country yung Dubai, yung isa sa mga pinaka-advantage niya, may enjoy mo yung pag-work doon. Kasi para kang nasa Pinas lang eh. Walang gaano mga bawal-bawal. Tsaka mas advance yung Dubai na bansa. Yun nga lang, sa ngayon, marami akong napapanood, tsaka yung mga kaibigan ko na sinasabi nila, ah, mahirap daw sa Dubai kasi mahal na rin daw talaga yung mga bilihin. Tsaka pagka sa Dubai ka mag-work at live out ka, meaning to say yung ikaw yung magpo-provide nung accommodation mo, ng food mo. Napakamahal daw ng doon, yung mga rent to own, rent to own, sorry, yung mga pinaparentahan. Pag rent ka ng room, masyadong mataas daw yung rent ng room. Tsaka yung pasahod ngayon daw sa Dubai ay mababa na lang daw. Hindi ko alam kung totoo ba talaga. Basta marami akong napapanood sa gano'n, yung ibang video na ah, kumbaga ina-avail na lang nila talaga, kumbaga no choice na lang talaga sila para makatipid lang yung room na nirentahan na sobrang liit, halos hindi ka makakilos. So yun yung naano ko sa Dubai. So sa Saudi naman, kasi Saudi talaga ako simula nung ng ibang bansa ako since 2013, talagang sa Saudi na ako. Then after 2 years ko, bumalik ulit ako. So in total, nasa 11 years na ako dito sa Saudi. Imagine nyo yun, tumagal ako ng Saudi ng ganun. Nung una, sabi ko sa sarili ko, 2 taon lang ako. Pero hindi ko na mamalayan, parang naging komportable ako dito sa Saudi. Naging komportable ako. Hindi naman siguro pare-parehas no, yung ah, mga nagiging sitwasyon ng mga OFW dito sa Saudi. Kasi naging komportable talaga ako dito. Hindi ko na siguro gawa nung maluwag sa company kasi namin. Kahit hindi ganun kalaki yung pasahod, pero parang nagkaroon ako ng naging feeling ko, kahit hindi ganun kalaking pasahod, pero parang meron akong peace of mind, hindi ako masyadong na-stress. Nagagawa ko yung mga gusto ko, may day off din naman kasi talaga. Yung overtime namin, binabayaran. Tsaka sumusunod sila sa mga, kunwari, may mga holidays, binabayaran yung namin. Pag pumapasok kami, double pay, sumusunod sila. And then, libre yung accommodation, transportation, pagkain sa amin. Tsaka dito kasi, kung mapapansin nyo, yung accommodation ko, tamad ako mag-iikot yung accommodation ko. Mag-isa lang ako dito sa sa flat na to. 'Di ba? Yung binabayaran, papakita ko to sa iyo. Okay, para akong tinatamad eh. Ito, mag-isa lang ako dito. Ben, mag-isa lang ako dito, tapos itong yung yung building na to,
nasa third floor. And then, dapat talaga, yung, yung flat na to, dalawa kami dito, or tatlo. Nung una, ano kami, dalawang Pinoy, tsaka isang lahi, bali tatlo kami. Tapos merong kwarto na dalawa. Papakita ko sa inyo yung kwarto. Meron siyang kwarto na dalawa. Ah, ganito yung kwarto. Diyan, kwarto yan. Yeah. Magulo, pasensya na. Yan, isang higaan. Tapos meron pa dyan higaan. So, provided na lahat ng company. Tapos sa kabila rin, meron din kwarto. May sariling. Ang pinapunto ko dito, hindi sisiksikan. Hindi ako namumroblema na parang skip yung matutulugan ko, or hindi ako magiging komportable sa magiging room ko. Yun. Balik natin. So yun, hindi ako namang problema na baka yung kwarto ko sobrang sikip. Maluwag siya. Tapos kumpanya yung nagbabayad. Kaya parang kahit pagod ako sa trabaho, pag uwi ko naman, nakakapag-relax ako. Tapos ngayon, mag-isa lang ako dito. Kaya nagkaroon talaga ako ng privacy. Wala akong kasama. Andun ako sa naboboard ako. Isa siguro yun sa mga reason. Pero minsan kasi, mas gusto natin yung mag-isa lang tayo kumpara sa may mga kasamahan tayo. Kasi para mas parang kahit pagod ka di mo na kailangang makisama pa, tapos may privacy talaga. Pero gusto ko rin naman may kasama para may nakakausap syempre. Yun lang, yun yung kinagandaan dito sa Saudi, no? Kaya parang siguro naging komportable ako. Tumagal ako ng ganito. Sa company na to, 9 years na ako. At nung first time ko sa Riyadh, tapos yung accommodation din namin nang doon ako sa Riyadh, yung accommodation namin, marami kami doon sa flat na yon. Siguro isang buong building sa company namin, tapos sa isang kwarto minsan tatlo, ah, apat. Pero kahit tatlo, apat kami doon, hindi naman to the point na yung siksikan talaga kami. Kasi meron pa rin kami yung higaan talaga na double deck. Tas minsan nga, hindi na siya double deck talagang isang higaan mo lang talagang. Tapos ang ginagawa namin, lalagyan lang namin ng harang-harang. Meron pa rin privacy. Ibig sabihin, kung na-realize ko, mas maganda pa yung accommodation kahit pa paano ng mga nag-work dito sa Saudi kumpara sa yun nga sa sinasabi nilang Dubai sa nakikita ko doon na talagang sobrang skip na ng kwarto nila. Yung tipong gumaganon pa maka ano lang, parang hindi lang maano yung ulo niya doon sa ceiling. Tapos halos hindi gaano makagalaw. Ganun pala yun. Sabi ko, kahit pa paano pala maswerte pa rin talaga tayo na nandito sa Saudi. Although dito yung starting talaga hindi ganun kalaki. Pero ngayon alam ko sa Saudi pagka yung mga Pinoy, lalo na sa amin ngayon, yung requirement ngayon talaga pagka 2-1 na sa amin yung first timer. 2,100 na yon. May experience ka man o wala. Yun na yung parang inaano nila doon ngayon, yung pagka mag-apply sa company namin, kailangan nilang sumunod sa ganong alituntunin na dapat 2,100 yung minimum. Kaya mas okay na yon. Kasi pagdating mo, kung may 2,100 ka rito na basic salary mo, pagdating kasi dito, libre na yung libre na yung accommodation mo, libre na yung transportation mo. Kumbaga, poproblemahin mo na lang yung pagkain mo. Kung marunong ka lang din naman, wala ka naman bisyo, tsaka matipid ka, kahit pa paano, makakatipid-tipid ka pa rin talaga. Kaya sabi ko, mas medyo okay na rin siguro yung
sa Saudi kumpara sa Dubai. Yun lang.